Gandang balita ito, oh. Ito good news naman tayo. Palit-palit lang tayo, isang bad news, isang good news. Ito naman good news ito. Oh, ang ganda nito Excited ako dito kasi masarap daanan to. Bakit? Merong pedestrian at may bike lane. Oh, panalo, di ba? Sa ibang balita, nasa 89% ng tapos ang Estrella Pantaleon Bridge o ang tulay na magkokonekta sa Makati at Mandaluyong City. Target itong buksan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Hulyo. Ang tulay lalagyan din ng pedestrian at bike lanes. May ulat si Luisa Erispe. Hindi ko ba lalagyan ng selfie area? Kasi doon sa Maynila diba nung pinromote at inayos ng isang mayor doon, kailangan may pa-selfie doon para pag nilabas sa social media, bida-bida yung mayor. Grabe naman. Wag ganun, banat bayan. Sama na ugali mo. Hindi, dapat may ganun. Merong selfie area. O, diba? Buti na lang hindi lang ating Pangulong Duterte, no? Higit 500 metro ang haba at mula sa By the way, hirap na yung mga moderator natin. Sabihan kayo na mag-subscribe naman kayo sa kapatid ko. Please, thank you very much po. I love you all. Puloy. 2 lanes, ginawa ng 4 lanes para maging mas malawak at mas maraming motorista ang makadaan. Ito ang bagong Estrella Pantaleon Bridge o Rockwell Bridge na magkoconnect. Alam mo ito ang ganda ng plano nito. Alam mo kung bakit? Patapusin mo kasi yung kwento Hindi kasi ito yung EDSA. Okay? Alam naman natin yung Guadalupe Bridge, di ba? EDSA Guadalupe Bridge. Ito yung dyan sa Estrella Pantaleon Bridge from Rockwell going to Mandaluyong. Okay? Diretso na yan. Pwede ka na mag-shortcut dyan papuntang San Juan, Green Hills, papuntang Quezon City, dyan na daan. Pwede na. Tapos meron din dito sa kabila from what do you call this? From BGC, ang labas na dito na sa may Pasig. So yung mga papunta ng Ortigas, pwede nang doon dumaan. So yung EDSA luluwag kasi 3 na ngayon yung dadaanan ng tao, hindi na sila magsisiksi. Kasi nangyayari mga taga Makati at saka mga taga Taguig, taga BGC para pumunta lang dito. Okay? Kailangan nilang dumaan pumunta sa isa, nagba-bottleneck, puntahan lahat sila sa EDSA. Ngayon, bukas na ito. Malapit na. Sabi ni Senator Mark Villar. Opo, Senator po. Senator Mark Villar. Gusto ko po maging senador yan. Pero kung pwede, DPW siya para tuloy-tuloy. Magandang ginagawa. Ayan pa sa Estrella Street sa Makati at Pantaleon Street sa Mandaluyong City. Bukod sa mas maraming motorista na ang makikinabang kapag binuksan ng muli itong Estrella Pantaleon Bridge, ay magiging ligtas din ito para sa mga nais maglakad at magbisikleta. Dahil bukod sa ginawa ng 4 na lanes ang tulay, ay magkakaroon din ito ng bukod na pedestrian lane at bike lane. Kapag nabuksan na ang tulay, magkabilaan ang taray. Pero Senator Mark Villar, baka naman pwedeng iangat niyo yung bike lane. Kaya lagyan niyo talaga ng harang para yung mga animal na hindot na mga kamote riders at saka mga taxi driver hindi daan-daanan yung bike lane. Sana naman ding bubuksan ang pedestrian at bike lanes kung saan gagamitan ng concrete barriers. Ay, concrete barriers. Palakpakan. Panalo. Yun naman talaga ang naging focus namin sa mga projects when applicable. Kung kaya alam niyo ba DPWH ang naglalagay sa EDSA? Tinanong ko yan kay kinomenta natin yan kay Bong Edison. Yung ganyan yung mga harang-harang papunta sa bike lane ng dyan sa EDSA, DPWH pala naglalagay niyan. Panalo talaga. ng right of way, gumagawa talaga kami ng paraan para i-accommodate yung mga bike lanes and pedestrian. Dahil sa pagpapalawak ng tulay ng DPWH, mula sa 23,000 na motorista noon, maaari nang makadaan dito ang nasa 50,000 na motorista. Malaki ang maitutulong nito para ma-decongest o mabawasan ang bigat ng trapiko sa EDSA. Kapag natapos na ang tulay kasabay ng BGC Ortigas Link, 20% ang mababawas nito sa traffic sa EDSA. Matibay ang yun yung BGC Ortigas Link. Ito Estrella Pantaleon Bridge. Doon sa kabila BGC Ortigas Link. Palakpakan. Panalo yan, panalo.
pagkakagawa sa tulay sakaling magkaroon ng sakuna dahil seismic rated na ito ayon sa DPWH. Oh, grabe naman. Kakainis. Sakalam talaga. Hindi daw walang sakuna. Bakit? Gumaganong-ganon daw yung bridge. Ba ganon-ganon. Kahit magka-equek daw, gaganong-ganon yung bridge. Oy, 40 na lang daw. Subscribe na. Please naman. Konting pause lang, mga 5 seconds. 5, 4, 3. Subscribe na. 2, 1. Thank you. Dati kasi wala tayong choice kundi mag-EDSA kung pupunta ka from Makati to Pasig or Mandaluyong. Ngayon, option na lang ang EDSA. Buo na yung... Tama to si David dyan, partida. Sa tulog pa ang presidente natin yan. Paano pag nagising? Di ba laging pinagbibintangan na si presidente tulog pa? Eto, ano nangyayari? Hindi ko kasi na-emphasize Isipin mo, kaya nga magmaganda rin mag-subscribe din kayo sa PTV. Bakit Wala ho yan sa mga sa mga GMA, mga News 5, mga ABS-CBN. Wala ho yan. Yung mga good news nasa PTV lang. Kung gusto nyo makakita ng good news, dun lang yun. Yung mga negatibo at pang talagang GMA, ABS at saka News 5. Malupit yan. main span. Last week, natapos na yung final pouring ng main span. Kaya kanina, nilakad na natin yung buong stretch. Tumawid na tayo. Sa ngayon, nasa 89% ng tapos ang tulay at inaasahang Ang sarap siguro niyan kasi pwede mong lakaran tapos mag-picture-picture ka dyan, di ba? Panalo. You're the best. Ayan. SMNI, Net25, yung mga ganyan. Yan ay magagaling talaga. Matitikas yan. bukas ito pagsapit ng Hulyo. Luisa Erispe para sa Bayan. Ay, grabe. Checkmark! Kung manalo uli ang Team Duterte, pwede ba dyan na lang muna kayo sa DPWH kasi talagang napakagaling ninyo sa bill. Tapusin nyo na ho. Ito na lang ito lang mga kababayan. Isipin nyo na lang. Isipin nyo, tuloy-tuloy. Isipin nyo, another 6 years of Duterte team. Ibig sabihin, walang alisan. Yung mga sekretary, sila pa rin. Di ba ang saya ho nun? Panalo yun. Ibig sabihin, continuous lang, tuloy-tuloy lang. Diba ang sarap po nun? Hindi di ba? Hindi. Gusto nila magbago, itigil lahat ng programa ng Duterte administration. Sige, di boto nyo si Isko. Boto nyo si Ping. Sino pa? Iboto nyo si iba, basta. Mababago na yan. Ewan ko sa inyo. Kayo ang bahala sa buhay ninyo. Ano pa? Good news pa. Ito. Paulit-ulit ka naman. Ito. Ito, panoorin nyo. Ito. Nagkaroon man ng surge ng COVID-19 itong mga nakalipas na linggo, mahigit sa 70% naman ng mga tinamaan ng sakit ang gumaling na. Kumpara rin sa Ayun lang, basta daw si Duque at si Domingo policy na. Ayan, pagpipilitan natin yan, ha? ibang mga bansa, nasa mahigit 1% lamang ang fatality rate ng Pilipinas. May ulat si Mark Fetalco. Ito, tulad nito, yung balita nito, anong binabalita? Bumababa na. Hindi katulad nung sa ibang news, Alam mo yun, ito na lang may inis kayo sa mga news, Bumababa na yung count. Anong binabalita nila? 1 milyon! Hindi nyo man lang ibalita na dahil nag-ECQ tayo, bumababa yung mga nagkaka-COVID. Hindi yun ang balita nyo Ang balita nyo, 1 milyon! 1 milyon! 1 milyon kahit ang active cases lang naman, iilan lang. Hindi naman 1 milyon. 900 plus na gumaling. Ano balita? 1 milyon ang idiin natin. 1 milyon, 1 milyon. Ito. Anong balita dito? Pababa na. Pababa na ho. Bumababa na ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa pag-aaral ng PTV News batay sa datos ng Department of Health, March 18 ang tumuntong sa double-digit percentage o higit 10% aktibong kaso sa bansa na nagtuloy-tuloy hanggang April 23. Katunayan, Ayan, tama to si Snap Call. Sabi niya, ang mga balita, 1 milyon na! Pangalawa na sa nakaabot ng 1 milyon! Parang jackpot sa kanila 1 milyon.
Beses pa nga nag-peak ang porsyento ng mga aktibong kaso sa loob ng 3 linggo. April 10 tumuntong ito sa 22.3% o katumbas sa mahigit 190,000 cases. Muli itong umakyat sa 22% Ayan yung maganda eh. Ito yung example ng magandang approach. Bakit? Bumababa, pinapakita. April 17 at humupa noong April 24 kung saan naitala muli ang Pero single baka tumaas uli. Bakit? Dahil sa community pantry na yan. Ang dami nagpapabida sa community pantry, baka tumaas uli. digit percentage ng active cases. Nagtuloy-tuloy pa ang pagbaba ng active cases at Oy, 25 na lang, oh. 25 na lang, mag-1,000 na, oh. Ang subscriber ng kapatid ko, oh. Parang awa naman, oh. ngayon ay pumapalo na lang sa 7.1% o mahigit 71,000 cases. Sa bilang na yan, nasa halos 96.7% ang asymptomatic o mild cases. Ay, grabe naman si Sir Randel. Pag nag 1K subscriber si Coach Oli Mag-ride, si Boss Banat ng nakasando. Wag naman. Hindi pa malaki yung muscles ko, maliit pa. Ay, grabe, puro kamot. Barin sa 1.67% ang fatality rate o porsyento ng mga namatay sa COVID-19 Ayan, ibig sabihin bumaba na talaga, mula sa mahigit 2% nung kasagsagan ng surge. Pataas naman ang recovery rate o porsyento ng mga gumaling sa COVID-19. Mula 83.4% noong April 19 kung kailan sinimulan ng daily time-based tagging na recovery, umabot na sa 91.3% ang recovery rate sa bansa o mahigit 925,000 na mga individual. Batay pa sa case bulletin ng DOH, malaki na rin ang binaba ng occupancy rate sa paggamit ng ICU sa Metro Manila. Mula sa 86% na critical level noong April 10, bumaba na ito sa moderate level na 69%. Bahagya na rin daw nakahinga ang mga ospital ngayon dahil nadagdagan na ang mga dedicated beds para sa COVID-19. Ang healthcare utilization rate ang isa sa mga tinitingnan ng gobyerno para malaman ang susunod na magiging quarantine classification. Pag tinignan natin, may improvement naman, as we have said previously. Siguro, madam, mas maganda kung hindi kayo magsalita. Kasi pag kayo parang laging... Joke lang, madam, ha? Uy, 10 na lang, magkasando na ako. Ang kaso natin ay yung 7-day moving average natin ay bumaba, although it's still not significant. Yung 2-week growth rate natin, marami ang bumaba na, nagkaroon na si... Ayan, hi po, sir. Sino nga po ba yung subscribe natin? Si ano po, ang aking kapatid, ayan, ipopost ni Diego Latigo at saka ni Bodyguard. ng negative. So comparing from the previous 2 weeks and the current 2 weeks, makikita natin may improvement at bumababa ang numero. Sa Biyernes, April 30 ang huling araw na umiiral na MECQ sa NCR Plus. Kaya ngayong araw inaasahang mag-aanunsyo na ng desisyon tungkol dito si Pangulong Rodrigo Duterte. Mark Fetal, Ayan po, thank you, Grace Life. ko para sa bayan. Ayun, palakpakan. Okay, so may mga magagandang balita na hindi na ibabalita dahil nga syempre alam naman natin ang mainstream media ay kailangan talaga laging pagalit sa ating gobyerno. So, ewan ko ba? Ito na. Isa pa, gusto ko lang kasi marami yung nagtataka dito sa pagdating sa China. Ito, papakita ko lang sa inyo. Okay? Ito yung komento ni Pangulong Duterte patungkol sa China. Sigurado ako bukas na bukas din, laman ito ng balita. Bukas na bukas din, babanatan ito. Sigurado ako. Alam nyo kung anong gagawin. Ito, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. Ay, congratulations! Ay, congratulations! Thank you very much sa mga moderator natin. Push ng push, Diego Latigo, Bodyguard, Grace Life, Minang, at syempre, kay Sir Randel, maraming salamat. At syempre sa mga lahat na nag-subscribe. Marami ko kayo matututunan dyan, promise. Promise ko sa inyo, marami yung magaling ko yan, kapatid kong yan. Mas matalino sa akin yan. Ako ang grades ko, 76 ang average ko. Ano yun, nakikiusap pa yung nanay ko nun. Siya umaabot to ng mga 80, minsan 78, ganun. Pero lamang pa rin ng 2 points. Ako 76, ha?